Ipakilala ko si Captain Eric Barles, isa sa mga nag-hold the line dito sa 14IB. At ang 14IB Avengers ay legendary dahil unang-unang napalaban sila sa Battle of Jolo in 1974. Napunta sila sa Basilan, napalaban din marami doon. And then napunta dito, 1980s, nandito sila sa Samar. And since then, ang 14IB na yung parang isa sa mga pinakamatandang battalions dito. And si Captain Barles is carrying on the tradition ng mga Avengers. So, may dalawa siyang war story. Ikwento niyo muna kung bago siya nag-official and then sa unang war story niya. Yes, sir. Salamat po, sir, sa pagkakataon po, sir, na ito, sir, na ma-interview ninyo, sir. Actually, malaking, ito, sir, malaking bagay, sir, para sa mga future, sir, na mga platoon leaders, itong mga naging experience natin, sir, particularly, sir, dito sa field ng Samar, sir, at saka ng area ng Leyte, sir, na kung saan doon ko, sir, nakuha, sir, yung dalawa kong major encounter. So, bago, sir, yung lahat, siguro, sir, bago ko ikwento yung totoong pangyayari at saka yung mga naging major encounters ko, pakilala mo na siguro, sir, I'm Captain Eric Barles. I'm a proud member of OCC Class 50, 2018, sir. And ni General Uy. yes, sir. Yan, mga walyol. Si Captain Oy, sir, is may mista, sir. Yeah. Talagang mataas yung paghanga ko, sir, sa katapangan ng batang yan, sir. Tubong ako, sir, tubong Mindanao. Particularly, sir, sa bayan ng Hinatuan, sir, ng Surigao del Sur. Enchanted River. Opo, sir. Ito po natin makikita, sir, yung Enchanted River sa aming lugar. Actually, sir, mga 2 kilometers lang, sir, from may barangay doon mismo sa may... Grabe naman yung kasarap maligo kasi doon ba? Sarap di ba? Yes, sir. Opo, sir. Talagang satisfying, sir, kapag pinuntahan mo yun doon, sir. Actually, hindi lang naman Enchanted River, sir. May continuation pa yun doon, sir. Sa baba nun. Marami pang ba? mga... Hindi lang pala yung meron pa pala? Yes, sir. Opo, sir. May mga, doon, sir, may mga rock island na pwede mga beaches na pwedeng, sir, pasyalan, sir. Nang sa ganun, sulit, sir, kung talagang pupunta doon. Actually, ang Surigao del Sur, sir, is, inano na siya, sir, as tourist destination, sir, ng buong Pilipinas. So, yun nga po, sir, yung istorya kasi ng life ko, sir, medyo mahirap. Dahil ang buhay ko talaga, sir, sa Surigao del Sur, ang mga magulang ko, sir, ay hindi sila, sir, professionals. At ang kagandahan doon, sir, kahit hindi ganon, naitawid pa rin nila, sir, yung buhay namin. Nakagraduate pa rin kami ng high school. But hanggang doon lang, sir. Yung the rest noon, pag mag-college ka, depende na, sir, kung paano mo laruin yung buhay mo, sir, para maging successful ka. So, yun yung nangyari sa akin, sir, bago ako naging officer. Kwento mo ng kaunti yung buhay nyo. Yes, sir. Actually, sir, tubong Mindanao nga ako, sir, tapos yung bahay talaga namin, sir, is wala doon mismo sa baryo, nasa bukid. So, kaya, siguro, sir, mga 5 kilometers bago kami makarating doon sa baryo. So, elementary pa lang kami, sir. Lahat kami magkakapatid. Ganun ginagawa namin, sir, everyday. Pag pumapasok kami sa school, lalo na kapag umuulan, automatic, sir, yung mga putik na meron sa daan, halos mapupuno yung mga damit mo. Lalo na kapag tawag dito, yung nagsuot ka na ng polo na puti. So, automatic, sir, pagdating mo sa baryo, papagpagan mo yun, sir, doon punta ka sa bumbahan, tapos tanggalin mo, sir, through tubig yung Pero ganun pa rin, sir, dumadami.
habang inaano mo kasi nga putik siya, sir. Mm. So, ganun pa man, sir, tuloy kami, sir, sa aming, sir, sa aming pag-aaral. So, dumating pa nga sa point, sir, na dahil sobrang hirap ng buhay, dahil yung father ko is fisherman, then yung mother ko is farmer, and they are all grade lang, sir. Grade 2 lang yung mother ko, and grade 6 lang yung father ko. Then, dumadating sa point, sir, na wala talaga kaming masulatan dahil gusto namin mag-aral. Kinumukuha kami, sir, ng dahon, particularly ako, sir, especially ako, sir. Yun yung ginagamit kong sulatan, sir, nang sa ganun makapag-aral, sir. Kasi kahit na pambili, sir, ng wala talaga, sir. Kaya yun siguro, sir, yung naging dahilan talaga, sir, na bakit kami, sir, nagpursige lahat na makapagtapos. Ilan kayo? So, 10 kami magkapatid, sir, actually. Believe ako. Yes, sir. Opo. And then, yun nga po, sir, yung naging kwento is after nun, hindi na kaya ng mga magulang namin, sir, na pag-aralin kami. Ginawa namin, sir, nag-working student kami. Lahat kami, sir, nag-working student. Nakapagtapos kami ng elementary, high school, puro working student yan. Nakikitira kami sa ibang tao. And then, ang kanila lang pagkain, pero yung lahat, sir, ng mga tuitions at saka mga baon, galing sa magulang. So, yun nga po, sir, nung elementary, kailangan kumayod. Kailangan din, sir, participate para magtanim sa bukid nang sa ganun, sir, may makain kami. So, nung high school kami, sir, ako particularly is na nakitira ko, sir, sa ibang tao. Then, ginawa nila, sir, ay sa kanila nga, sir, uli, sir, yung yung pagkain. Sa magulang ko naman, sir, yung mga tuition. So, ngayon, sir, nung third year ako at saka nung fourth year, hindi na ako, sir, hindi na ako working doon sa ibang tao. Pero working student pa rin ako, sir, may sarili ko lang na pamamaraan. Nag-pick up driver ako, sir. Tapos, tumutulong ako, sir, sa mga pagbibenta-benta ng mga isda at saka yung mga paninda ng nanay ko, yung budbud kung tawagin sa amin, sir. So, yung high school ko, sir, bali, puro yun talagang masasabi ko na sakripisyo or survival. Kaya kailangan talaga, sir, na mag-survive at saka makapagtapos ng pag-aaral. Dahil nga doon, sir, sa hirap ng buhay. So, yun nga po, sir. Dahil doon, sir, nakagraduate ako ng high school. Then yung college time ko, another sakripisyo na naman po, sir, para makapagtapos ako ng pag-aaral ng college. Sige nga, kwento natin para ma-inspire yung Yes, sir. kabataan. Opo, sir. Bago ako, sir, na nag-college, actually, pumunta, sir, ako dito sa may city ng Kabadbaran, dito sa may Agusan del Norte. Nagtrabaho ako as sir, gasoline boy. So, service crew ang tawag nila doon, pero mostly, sir, ang tawag doon ng mga tao is gasoline boy. So, yun yung unang trabaho ko, sir, sa So, nag-apply ako, natanggap naman po, sir. Nung mga panahon na yun, sir, nakikita ko na kailangan ko sigurong mag-step up kasi mag-stop na ako, sir, nag-stop na ako ng pag-aaral that time. So, hindi ko na continue yung pag-aaral ko sa college. Dahil sa sir, sa hirap ng buhay. Kaya nung time na yun, sir, yun din, sir, yung naging daan, sir, ng makapunta ako ng Maynila. Yung kinikita ko doon sa may gasolinahan, yun din yung pinamasahe ko, sir, papunta doon sa may Maynila. Doon naman, sir, naging masalimuot din yung naging life ko doon. Gawa ng may mga kamag-anak naman ako doon, sir, ngunit hindi naman, sir, ganun kaganda yung mga trabaho nila. Kaya kailangan ikaw din magsumikap ka para makapagtapos ng pag-aaral. Pero na-stop pa din ako, sir. Hindi ko natuloy yung 1 taon. So, ginawa ko, sir, nagtrabaho pa rin ako sa Shell Gasoline Station. And then, yung kinita ko doon, sir, is inipon ko. Tapos, doon ako, sir, na-inspire habang nagkarga ako sa gasolinahan. May mga estudyante, sir, na
dumadaan, naka-uniforme. Mm. Sabi ko, paano kaya makapag-aral ako? Gusto ko sanang makapagtapos, sir, katulad din ng mga ibang professional, sir ba? Mm. So, yun yung din, sir, yung naging, sir, naging way. Dahil doon sa mga estudyante, sir, na palaging nandoon at nakikita ko, sir, yung nila, yung araw-araw na nag-i-school sila at saka mayroon akong nakita doon, sir, mga nakatoga na nakagraduate na. Pero working student din daw sila noon. Kaya na-inspire ako noon, sir. Kaya yun din yung ginawa ko. Yun yung ginamit ko ng mga, sir, mga experience ng ibang tao. Kung kaya nila, bakit hindi ko kaya? Kaya nung time na yun, sir, nagpursige ako ng mag-aral. In-enroll ko yung sarili ko, sir, unang-una, doon sa Polytechnic University of the Philippines. Kasi alam ko, walang doon, sir, walang tuition, sir, na hindi malaki. Kasi public school siya. Fortunately, sir, pumasa ako. However, sir, malayo siya sa trabaho ko. Kasi ang naging next ko na trabaho noon, sir, is nag-Jollibee ako, sir. Dahil nung tinuloy ko sana, sir, sa Shell Gasoline Station para makapagtapos siya ng pag-aaral, sir, at mag-aaral din ako doon, sir. However, sir, yung Shell Gasoline Station kasi, sir, is hindi siya pwedeng tatanggap ng hindi ka umikot sa shifting. Kailangan mag-night shift ka din, hindi puro day shift. Kasi nang sa ganun, sir, ay hindi naman lugi yung iba. Kaya naghanap ako, sir, ng ibang matatrabahuan. Kaya yung Jollibee, sir, yung nakita ko. So, nag-apply ako sa Jollibee, sir. Yun nga po, sir, natanggap ako. At doon ko, sir, nakita, sir, yung magandang opportunity na makapagtapos ako nito. Dahil ang Jollibee, sir, ay yun talaga, sir, yung objective nila, makatulong sa mga may estudyante na may mga pangarap sa buhay na gusto makapagtapos. Kaya yun, sir, 4 years ako, sir, na 5 years ako na nagtrabaho, sir, sa Jollibee. At yun lang din yung nakapagpatapos sa akin, sir, yung Jollibee. Habang nagtatrabaho ako, sir, nag-aaral ako. Then, lahat, sir, sinubukan ko na. Kaya doon ako, sir, nagkaroon, sir, ng idea, sir, sa military nung pumasok ako, sir, sa ROTC. Yung ROTC, sir, is isa talaga, sir, sa malaking bahagi ng buhay ko, sir. Dahil siya yung nagbubuhos sa akin, sir, sa panahon, sir, na nanghihina na ako. Yung time na yung mga kasama ko kasi noon, sir, sa COQC, Cadet Officer Qualifying Course, is yun yung nagsasabi sa akin na huwag tayong mag-quit dito kahit ano mang mangyari. Kasi dito, minumuld yung sarili natin na magiging isa kang successful na tao pagdating ng araw. Kasi magiging disiplinado ka, ganun yung mga sinasabi nila, sir. So, yun yung, sir, yung tumatak din sa isip ko. Kaya kahit anong nangyari, sir, ng mga ROTC time namin, kasi 2007, sir, is yun yung mga times na hindi pa ganong sir, yung mga sir, yung mga experience mo na kung paano ba yung military. No? So, yun sir, yung nagbigay sa akin, sir, ng nung daan, sir, na makilala ko yung military. So, itong ROTC, sir, naging naging scholar ako ng ROTC kasi pumasa ako sa PAR CQE na yun din isa sa mga tool ko, sir, na makapagpatuloy ng pag-aaral. Kasi kahit na hindi ako makapagtrabaho consistently, kung hindi man ako matanggap kapag mag-renew ako ng trabaho ko sa Jollibee. Pero sa awa ng Panginoon, sir, lahat yun, dahil sa gustuhan ko, sir, na makapagtapos, ginawa ko lahat, hindi ako nag-absent, ginawa ko lahat ng mabuti yung trabaho ko, sir, hanggang sa yun, sir, nakapagtapos ako ng pag-aaral. Then, naging ROTC officer ako, sir, and then doon ko, sir, nakita kung gaano kaganda maging isang military, sir, military, kumbaga, kung gaano kaganda yung military. Kasi hinuhulma ka, sir, into a civilian antique dun sa military. Kung paano mo siya, sir, i-stand yung sarili mo na
pagdating ng araw, ito ka. No, hindi mo kailangan na ng tawag dito, ng ibang tao para mapatunayan mo na kaya mo yung sarili mong itayo. So yun nga po sir, hanggang sa doon, nakapagtapos ako ng ROTC sir, nakapagtapos ako ng college dahil sa pagiging working student until nung graduate ako ng college, ROTC, then nag-POTC ako sir, nag-probationary officer training course ako. So that was 2011 sa Cavite. So natapos ko yun sir, nang natapos ko yung probationary officer training course ko sir, nagtrabaho muna ako sa civilian life sir. Then after that, dahil gusto ko sir talaga na mag-military, pagkatapos ng tawag dito yung time ko na mali off na ako doon as employee no ng isang ng isang establishment doon sir, doon sa Makati Hotel, New World Makati Hotel. Nag-decide ako sir na magpasok sa military. So yan yun sir, ginamit ko yung mga naging karanasan ko sir na bakit hindi ko kaya sir kung kaya naman ng iba. So nung time na yun sir, pumasok muna ako sir as a enlisted personnel sir. Talaga? Anong, sir. Sige, tuloy ka lang. Tuloy lang. Pumasok muna ako as enlisted personnel sir, 2012. No, nag-apply ako ng 2011 sir, na napasok ako ng 2012. Actually sir, 2012 sana OPC ako. However sir, di ako nakasama doon sir sa naging ano. Kaya ang nangyari sir, pumasok muna ako sir sa pagiging enlisted personnel sir noong 2011. So ginawa ko siyang stepping stone sir, para pagdating ng araw kung mapagbigyan na maging officer sir, at least secured na sir yung magiging yung mga sir, yung mga gastusin kumbaga sir, kasi alam ko kapag ka nag-apply ka, mayroon ka ring mga kailangang magamit na pera sir na matustusan yun. So yun sir, pumasok ako noong 2012 nung candidate sa soldier course sa Tarlac sir. So 6 months yun sir, and then nung 2012 din sir na-enlist ako sir. So nag-serve ako sir as private dito sa area ng Caraga region. So good for 5 years. Then yun nga sir, para sa akin yung natapos ko siya na pinaghirapan na ROTC, POTC at saka yung nakagraduate ako, sabi ko bakit hindi ko siya gagamitin para maging officer ako. So that's why sir, yun yung nagiging nagiging decision ko sa buhay na mag-apply as OC sir. So that time sir, yung commander ko kinausap ko siya sir kung pwede ba ako sir mag-apply as officer. Total na-meet ko naman din sir yung one-term policy noon na kailangan na one-term policy bago ka makapag-apply as sundalo. So yun sir, pagka-apply ko sir, pumasa naman ako lahat sa mga exams na mga prerequisites ng OC, Officer Candidate Course. So tuloy-tuloy na yun sir, 2017 pumasok ako sa OC. Tapos 2018 sir, graduate kami sir ng July 26, 2018. Then tuloy-tuloy na yun sir, nag-Scout Ranger orientation training na rin kami sir, course. Tapos nag-BOLC. Tapos yun na yun sir, ng afternoon, tapos naman BOLC, nagkaroon na kami sir ng mga assignment ng mga officers. So doon pa lang sir, sa school pa lang sir, nagkaroon na sir ng debate yung mga classmates kung anong unit yung mga ma-assignan.
So nabanggit na nga doon sir na yung 8ID is talagang parang inaayawan nga po sir. Dahil marami silang kwento sir eh. Tapos yung iba sir sinasabi na lang pagka nandun na kayo doon yun na lang malalaman. Nung time na yun sir, nung nagkaroon na sir ng mga assignment. So ang napunta sa akin sir is 8ID talaga sir. So, yung iba sir ay talaga nakikipag-shop sila kasi nga daw sir ayaw nila dito sir dahil ayun nga daw sir mahirap at saka maraming na naka-experience dito sir. Sabi ko naman na sa sarili ko is kung ano yung binigay, ayun lang din yung sir yung tatanggapin ko. So, that's why sir nung time na yan sir, nung nagkaroon kami, nag-take out na kami sir din yung punta na kami, na-deploy na kami dito sa 8ID. Dito ko na sir na nalaman na ganun pala talaga ang 8ID. So, Para ba yung ganun pala talaga yung 8ID? yes sir, ganun talaga yung 8ID. Kasi sir, ano daw, ito yung last bastion sir ng last bastion ng mga kalaban. Kaya aside doon sa maraming kalaban sir, hindi lang yun talaga yung ma-encounter mo dito sir, pati yung terrain. Yun yung time sir na kinuwento pa sa amin ng Tagaytay na yun nga daw. So yung terrain talaga sir, tapos yung madadaanan mo sir is more on igang, yung matutulis na mga bato. So aside doon, aside sa matutulis na bato, kung bababa ka, tubig naman. So yung tubig is may mercury siya sir eh. Kaya siguro mag-operate ka ng mga 5 days sir, talagang latang-lata na yung paa mo. So sakripisyo talaga sir kung 10 days yung dala-dala mong kailangan matapos yun sir eh. So hindi ka pwedeng bababa mag-isa para dahil na ano lang yung paa mo. So ang kailangan sir is gawa ka rin ng paraan na para nang hindi sa ganun tawag dito, malantang gulay yung paa mo sir. Dahil tutuklap talaga siya pagdating ng 10 days. Dahil ganun lang yung daanan dito sir. Wala kang makikitang farm to market doon sa looban sir. The time nung nandito kami. Puro ilog lang sir madadaanan. Tapos puro bundok, puro igang pa sir. Kaya yung lakad mo sir, kung sumahin mo, dapat mabilis ka maglakad, talagang babagal sir dahil doon. Dahil sisirain yung combat mo sir eh. Kung talagang hindi ka maingat. So, yun sir, nung 2000 anong pagka-deploy namin, isa rin yun sa mga naging sa akin dahil tinanong ako sir kung saang batalyon ako ma-assign. So, ang sinabi ko is 14 IB ako. Abay sabi nila na ganun ba? Doon mo na malalaman yan kung ano ang 14 IB. So, nag-isip ako, sir, ano bang meron sa 14 IB? Kung bakit gano'n ang sinasabi. Every time na may makasalubong ko saan ka-assign, sabi niya, 14 IB ako. Sabi niya, gano'n. Be sure So, yung mga gano'n, ina-ano ko, sir, ina-advance ko na talagang merong merong pangalan ito na pinanghawakan yung 14 IB. Yun na nga sir, nung na-assign ako sir sa 14, doon ko na sir nalaman ng kung ano yung history ng 14 at gaano siya ka-dedicated sir pagdating sa labanan, no? So yung lahat ng mga naging accomplishment tsaka experience sir about sa 14 IB, kung sino si 14 IB, ayun yung pinapangalagaan namin, sir, until now. So anong nadatnan mong kultura ng 14 IB pagpasok mo? Yun, sir, di ka pwede, sir, na magsuot agad, sir, ng 14 IB na patch. Talagang kailangan, sir, mo muna, sir, kumbaga paghirapan mo muna, sir. Dahil hanggat hindi ka, sir, ma-recognize, hindi mo po pwedeng suotin yan dahil sagrado yan, sir. So maraming nagbuwis ng buhay at saka maraming tumatak na ginawang kabagsikan, sir, yung 14 IB. So kaya hindi mo siya basta-basta, sir, na
sabihin lang na magsuot ka agad o without ano. Kaya ang 14IB kasi sir is very disciplined sir in terms of yung terms sir sa disiplina. Hindi ka pa pwedeng hindi ka pa pwedeng biro-biruin mo lang yung senior mo sir na ganun. Kaya na-establish talaga sir yung relationship ng junior senior. Kasi pagdating naman sa field, the end of the day, ang mangyayari kung hindi ka sumunod at walang magpasunod, so baka magkaroon pa ng debacles yung magiging operations nyo. Kaya dito pa lang sir, dito pa lang sa pagpasok mo, ini-establish na sir na ang 14IB is napakadisiplinado at meron tayong pinanghawakan na mga history na hindi mo po pwedeng baliin. So, kaya yun nga sir, ang kagandahan sir is napunta ako dito sa 14IB sir. Hanggang ngayon sir, ito pa rin yung unit ko. And I'm proud to be an Avenger sir. So, yun nga po sir, sa part ng mga nagiging future ko sir, future encounters ko sir, ay dito ko na sir lahat sir na feel at saka na experience kung ano ba yung totoong labanan sir versus doon sa napanood ko lang noon. Ito ang first episode ni Captain Eric Barles. Second episode, bagbagan na.